So mga kamatis, mga Ayan, kaibigan, thank you. kawawa naman talaga tong si Franklin Miano dahil alam mo, paano ka pa kaya nakakatulog ng mahimbing sa dami ng bumabati ko sa'yo? Ang hirap talaga maging public figure, no? Ganun talaga eh. Pag public figure ka, you're up for scrutiny. Pero this is next level, alam mo yung next level burn? Yung talagang wala kang bawi. Yung wala ka ng mukhang ihaharap pa. Pero kailangan mag-stone face ka kasi kailangan mo yung presensya mo sa internet eh. So, kailangan maggumawa ka ng excuses. Pakinggan natin siya. Diploma. Franklin naman, ang haba na ng araw ko. Galing ako sa work, sa school, sa dalawang events. Kauwi ko lang, it's already past 4 a.m. Meron ako meeting in 4 hours. So please, bukas ka na magpapansin sa akin. And tigil-tigilan mo yung kakalike sa mga content ko about sa diploma since ayaw mo naman ng ganito, di ba? Firstly, yung account na sinasabi niya na ito, Ayan, hindi ito po pa. ako yan. Okay, alam mo Franklin Miano, uulit-ulitin ko to Hindi ka pwedeng magsabi nang nag-a-advise ka ng magnegosyo at mag-school ng sabay kasi hindi mo naman ginagawa sa sarili mo. Nag-i-MSB ka at nag-i-MSB ka lang. Nagtuturo ka doon or ginagawa mo yung mga negosyo mo. Okay? So walang sense na magturo ka na pagsabayin yung negosyo at school kung hindi mo naman magagawa sa sarili mo. Uulit-ulitin ko yan hanggang sa matapos ang panahon. Kasi ang linalabas niyang ebidensya, may sinabi siya. Wala kaming paki sa sinabi mo, lip service ang tawag doon. Kung totoo ka sa sinasabi mo, tinapos mo sana yung eskwela mo. Hindi, 'di ba? Ano ba yung unang debunk sa ni Richard Tadeus, ni Prof. Richard, 'di ba? Hanapin natin 'Di ba? Ang unang debunk niya sa iyo ay ito. Tingnan mo. Kapag kumita ako ng 500,000 or 1 million a month at 6 months to 1 year consistent yung kita ko, mag-drop na ako kasi it makes sense. No, nothing makes sense. Hindi nagme-make sense. Wala akong maintindihan na sense sa sinasabi mo. Nasa first year ka pa lang ng business mo, namumuhunan ka pa lang, hindi ka pa nakaka-recover, baka hype lang yan, wala pa sa stability yung business mo. Masyadong mataas yung risk. Regardless of the income, lalo na sa mga multi-million business, hindi to nangyayari during the first year. Mag-drop na. Nakita nyo? Narinig nyo ba yung sinasabi niya? Ngayon, uulitin ko ulit, Franklin Miano. Huwag mong i-advise sa tao yung hindi mo kayang gawin sa sarili mo. Drop out ka. Okay? Yan yung totoo. Hindi paninira yan. Nangyari talaga yan. O, tuloy natin. Kasi it makes sense na kapag nag-drop ako, hindi lang, yun lang ang kikitain ko, mas malaki pa. Pag nag-drop yung business mo, ang magiging malaki is yung malaki sa utang mo sa negosyo. At kung gusto tuloy natin. Financial security, ayun na yun. Yun na yun. Lumabas pa talaga si Tiggy Diggs. Graduate dapat muna kasi andun ang totoong security dahil wala naman talaga security sa pagninegosyo Kasi It's always a risk. Gumawa ako ng mga multiple businesses Alam mo yon, ayan, talaga para kumita ng malaki. Ano nangyari dun sa multiple business mo? 'Di ba sarado na yung sarado na yung 8, 2 na lang yung buhay, yung MSB at saka yung yung niya, Frank Media niya. 'Di ba? Ikaw din nagsabi niyan. Sinarado mo muna kasi nga kumikita ka ng malaki. Kasama mo pa si Tiggy Diggs doon, 'di ba? Nung sinabi mo na bakit ka pero bubuksan mo pa ulit. Bakit pa? Alam mo na yung secret sauce yung MSB. Tuloy natin. Ano na? Eto na. Meron na akong sariling negosyo at kumikita na ako ng marami-rami. Basta sabi niya sa akin, okay, edi go. Good, sige, mag-drop ka na. Sa mga magulang po na nanonood, huwag niyo po ito gagawin because it's easy to lose your first million, especially when you're young. Madali lang po mawalan ng 1 milyon or madali lang po maging from milyonaryo to nothing. Ayun, narinig nyo, yan yung debunk ni ni Richard Tadeus sa'yo. Tuloy pa natin, kumpletuhin natin yung konteksto. Plan na sana gawin ng ibang kabataan na gusto maging entrepreneur, na mag-aral sila sa college, huwag sila mag-drop hanggang hindi pa nila napapatunayan sa kanila at sa magulang nila na kaya nila dumiskarte. Anong sagot
Sa mga kabataan, huwag kayong magdra-drop, period. Kasi kung meron kayong opportunity makapag-aral at hindi nyo to tsinaga, ibig sabihin wala rin kayong tiyaga para magnegosyo. See? Tutuloy pa ba natin? Tuloy pa natin, syempre. Ngayon, Boss Richard Lodi, yes. Spread love lang. Ano bang gusto mo? Positive toxicity? Alam mo, you are trying to salvage a damaged reputation na ginawa mo. Okay? Dinibang ka ni Richard Tadeus. This was, kailan to? This was last year. A month ago pala. March 11. O, kailan ba to? March 11 to. O, kita mo? Sinagot mo ba? Hindi, di ba? Ngayon lang kasi nga na-highlight si Sir Richard Tadeus. Wala ka ng choice. Okay? Tuloy natin. Kasi kung gusto mo namang sagutin si Richard Tadeus, ang dali-daling sumagot sa TikTok ngayon. Kita mo, nakasagot ka nga ngayon eh. Ba't ngayon ang bagal? Palusot mo na lang yan. Diyos ko. Ayan po ay isang editor ko. Ayan yung editor. Ito yung, ang reasoning niya dito. Editor niya daw yan. Ano naman kung editor mo? Sa'yo pa rin yung TikTok account na yan. Anong gusto mo? Awardan ka namin kasi yung hindi ikaw yung nag-like. Baka naman nag-a-agree din yung editor mo kay Richard Tadeus. So tuloy natin, patapusin natin siya. Baka sabihin naman na ina-out of context eh. Editor ko, ayan. Hindi ko account yan. Ito ang main account ko kung ano yung pinapanood nyo ngayon. Yan, ang main na account. Sabihan mo next time na wag i-like yung mga banat sa'yo na nakakatawa. Ayan. Ang una is idol kita, hindi kita kaaway and everything. Sorry kung nafe-feel mo na nagpapapansin ako sa iyo. Pero malaking thank you dahil fina-follow mo yung main account ko. Tama. Alam mo ba kung bakit niya fina-follow yung account mo? Kasi inaabangan ka niya magturo ng negosyo at idibang ka niya. Kagaya ng ginagawa niya rito. It is almost his duty to do so. Why? Because he is a graduate of business school. Narinig mo na ba yung sinabi niya sa'yo dito? Sa video na to? Akala ko ba idol mo? Okay, pakinggan ulit natin si Sir Richard. Siya lang. Yung mga tao kapag inisip nila na gusto ko maging negosyante, mag-aral ako sa school, mag-aral ako sa The only stupid thing na nakikita ko dito ay ang paniniwala mo na stupido ang mga taong nagbabayad ng tuition upang matuto ng pagninegosyo. Idol mo ba yan? Sige, sabi Ever mo na matatawag na stupido ang taong may pinag-aralan. Tingin ko totohanan. Ginawang school, ginawang college para maging empleyado ang mga tao. The purpose of establishing a school is for individuals to have equal opportunity to gain the necessary knowledge and skills for them to become productive members of the society. So kung hindi ka mag-aaral, dun pa lang, lugi ka na. Education system was established for people to reach their maximum potential kasi hindi lahat ng tao pwede maging scammer. Oy! Hindi lahat ng tao pwedeng maging scammer. Oh my God! Ulitin nga natin yun. Let's repeat that, Sir Richard Tadeus. Lugi ka na. Education system was established for people to reach their maximum potential kasi hindi lahat ng tao pwede maging scammer. Sino kaya yung pinapatamaan niya doon? Ay hindi, baka naman general lang. Pero, under the same breath, sinabihan ng scammer. Ako kasi may kilala ko, hindi naman si Franklin Miano to. Gumawa siya ng, kwento ko lang not related kay Franklin Miano. Teka, tatanggalin ko sa POV ng para walang kahit ano. So, ganito yung storya. Meron akong kilala. Gumawa siya ng online course. Pagkatapos, nung una kasi, mahirap talaga mag-apply doon sa mga freelancer, mga Jobstreet, mga OJPH, yung mga ganun. So, ang ginawa nung tao na yon, gumawa siya ng paraan para makapag-enroll yung mga tao, lalong-lalo na yung mga minors. Kasi yung mga minors kasi bawal yan. Usually kasi 18 years old and above ang kinukuha, yung iba 21 years old. So, ang ginawa niya, para makasali yung mga bata, gumawa siya ng fake ID. Nagpalsipika siya ng dokumento para makapasok doon. Yun yung diskarte niya. Anyway, one of these days, ilalabas ko yung full video nun. Makikita nyo kung sino talaga yon. Pero, i-clear ko lang kasi maraming nagsasabi
na si Franklin Miano yun. In my opinion ko lang naman, pwede akong mali, pero in my opinion, hindi si Franklin Miano yun. Anyway, tuloy natin. Tuloy natin ang Arawan. Ayan, thank you. Thank you Arawang so much. pagdidebunk. Thank you, pinapollow mo ako. Sinasabi mo naman na ayaw ko Bino mo, thank you, pinapollow mo ako, tapos eto yung sinabi sa'yo, di ba? Establish for people to Eto yung sinabi sa'yo, hindi ka ba nahihiya? Ito, may mas durog pa dito eh. Teka, ito. empleyado. Kaya ngayon, I'm creating an educational platform kung saan sila pupunta kung gusto nila maging negosyante. Yun, so gumagawa siya ng educational platform para gumawa ka para maging negosyante ka. Una, hindi ka naman kasi graduate ng business school para gumawa ka ng educational platform para kung gusto mong maging negosyante. Pupunta ka sa business school kung gusto mong maging negosyante, okay? Hindi yung gagawa ka ng course ng 7K tapos madaming hihingi ng refund at maraming pinapahirapan mo yung mga tao sa refund. Nakita ko na yung dokumento, pag-uusapan natin lahat yun, Franklin Miano. Dahan-dahan lang. Slow cook is the key. Sir Richard, ano pong sagot nyo doon? Hanap lang di kayo ng business teacher. Ano nga ba dapat ang credential? Usually dapat na corporate experience, not necessarily negosyo. Tinignan ko LinkedIn mo, wala akong nakitang corporate work. Tinignan niya daw yung TIN ni Franklin Miano, wala siyang nakitang corporate work, okay? Experience. Number 2, usually may postgraduate degree at kadalasan ito tinatawag nating MBA or Masters in Business Administration. Ang qualifying exam din para makapasok sa business school ay isa sa pinakamahirap na qualifying exam. Ito ay ang GMAT. Usually kailangan proficient ka sa English at mataas ang analytical skills mo. Kaya naman hindi ka pwede maging basta-basta teacher na pag ninegosyo at nagpapabayad, lalo na kung wala ka ng mga tuko. Oh, see? Kaya kanya fina-follow. Kasi gusto kanyang i-debunk. Hindi dahil idol kanya sa mga sinasabi mo. Okay? Spread positivity. Pinagsasasabi mo, oh. Diploma, the answer is no. Hindi ako galit sa paaralan or hindi ang answer is ayaw ko yung diploma, thank you, fina-follow mo ako. Sinasabi mo naman na ayaw ko yung diploma, the answer is no. Hindi ako galit sa paaralan or hindi ako galit sa diploma. Sinasabi ko pa nga sa kanila na mag-aral habang dumidiskarte or habang nagnenegosyo. Una, uulitin ko, and this will be my closing remarks. Tandaan mo, ito yung mga unang salvo ng debunk sa'yo ni Sir Richard Tadeus. Matagal nang nagva-viral to. Ikaw lang ang ayaw pumansin. Okay? Hindi mo pinansin yan ngayon na lang kasi hindi mo na talaga makontrol. Damage control pa more. At saka, tandaan mo, you are a dropout of a school. Kung talagang seryoso ka dyan sa mga pinapayo mo sa kabataan, ginagawa mo yan sa sarili mo. The fact is, hindi mo ginagawa yan. The fact is, nasa internet ka at nagli-lip service ka lang. Sino maniniwala sa'yo na yun talaga yung paniniwala mo? Yeah, marami kang podcast na sinabihan yan, pero bullshit lahat yan kung hindi mo ginagawa sa sarili mo. Practice what you preach, Franklin Miano. Kung gusto mo talagang maging totoo sa sinasabi mo, gawin mo. Yun lang naman yung sa akin for today. Sir Richard, maraming salamat po ulit sa content. At sa'yo din, Franklin Miano, hindi pa tayo tapos. Slow cook is real. Gege mga lods.